Isang barangay sa Carles, Iloilo. May aswang nga ba? Story time. Ako si CJ at may karanasan akong gustong ibahagi. May nangyari kasi sa amin nung pumunta ako sa Isla Gigantes, Iloilo. Tubong Bicol lang nanay ko, pero nagkaroon siya ng pangalawang asawa na lokal sa estansya Iloilo. Naghiwalay sila ng tatay ko sa mga personal na dahilan, kaya nagkaroon na ang nanay ko ng bago niyang pamilya. Dahil dito, nagpa siya akong bisitahin siya kasama ang office mate kong babae. Nang panahon na to, buntis ako at walang ama ang anak ko. Kasi nang malaman ng boyfriend ko na buntis ako, iniwan niya ako. Sobrang na-depress ako nito, pero para hindi maapektuhan ang kalagayan ng baby ko, nagpa siya ako magpunta sa Iloilo para bisitahin si mama at naisip ko na rin mag-tour sa Isla Gigantes. Pagdating namin sa Iloilo City Airport, sumakay kami ng bus papuntang estansya. 3 oras din ang biyahe. Sinupresa ko si mama kahit malaki na ang tiyan ko. Walang buwan na kasi to. Dito ko rin unang nakilala ang dalawa kong kapatid sa bago niyang asawa. Sa tulong ng partner ni mama na si Tito Raul, nakapunta kami sa isang isla sa may Gabi, Carles, Iloilo. May kamag-anak siya rito na magtuturo sa amin papuntang Isla Gigantes. Mula estansya, sumakay kami ng bangka papuntang Gabi. Ang kabuhayan sa islang to'y pag-aani ng scallops. Pagdating namin sa isla, napansin ko kagad ang napakaraming kabibe, mga pinagtabasan ng scallops na tila naging pandagdag na sa buhangin ng dalampasigan. Sariwa din ang amoy ng dagat dito. Maraming bangka ang nakadaong at maraming mga bata ang naglalaro. Sa tansya ko, nasa mahigit 2,000 ang populasyon dito dahil maliit lang ang isla na to. Pagdating namin sa pantalan, napansin ko ang lahat na nakatingin sa amin. Kasama ko nito si mama, si Tito Raul, isa kong kapatid at yung office mate ko. Pinakilala nila kami sa mga kamag-anak nilang nakaupo sa may daungan. Sabi nila, kaya raw ako pinagtitinginan ay dahil kakaiba raw ako sa paningin nila. Buntis at puno ng tattoo sa likod at binte. Pinatuloy kami sa bahay ng kamag-anak ni Tito Raul. Ako, ang office mate ko at ang kapatid ko ay nag-share sa isang kwarto. Ang bahay nila ay gawa sa pinaghalong kahoy, lawanit at bato. Ang sahig ay sementong pininturahan ng pula. Malaki ang garden nila at magkakatabi ang mga bahay na pinaghihiwalay lang ng mababang bakod na kawayan. May mga tanim din sila ditong gumamela, yellow bell at santan. Dahil sa layo ng biyahe, nagtanong ako kung saan ang palikuran. Gabi na ng mga oras na to at tapos na kami magpakilala sa mga kamag-anak nila. Sabi nila, maaga kaming aalis kinabukasan para mag-tour sa Isla Gigantes. Pero kakaiba ang CR nila, parang kahon na gawa sa kahoy, kasukat ng isang tao. Mga 6 na talampakan lang ang taas. Ang dingding ay pinagtagpi-tagping trapal at sako. Ang sahig naman ay may buhangin at lupa at durog na kabibe. Walang bubong to at tanging mga sangat dahon ng puno ng talisay lang ang nakaharang. Habang nasa loob ako, hindi ako mapakali, hindi ako makaihi dahil palaging humahampas ang hangin sa mga dahon at pakiramdam ko may nakamasid na mga mata sa akin. Kaya kahit gusto ko na magbihis, lumabas na lang ako at nagpunas na lang ng katawan. Simula nang maramdaman ko to, nagpapasama na ako kay mama tuwing magsisira ako. Nang gabing rin to, nakita ko si mama na naglalagay ng bawang sa mga bintana ng kwarto. Sabi niya, magiinuman daw ang mga tiyuhin at magpipinsan para magbantay. Nagulat ako tinanong kung bakit kailangan magbantay. Sabi niya, mula nang dumating daw kami, hindi tumigil ang pag-ungol ng mga aso sa isla. Hindi ko napansin to dahil abala kami sa pakikipagkwentuhan. Napansin ko rin na may walis na nakabaliktad sa may pinto sa harap at sa likod ng bahay. Ewan ko ba, kahit anong gawin ko, hindi ako makatulog ng gabing to. Hanggang bigla na lang nakarinig kami ng isang malakas na kalabog sa bubong. Dahil walang kisame ang bahay, diretso mong maririnig kung may tatapak o babagsak sa itaas. Pero nang sinilip nila yung bubong, wala naman silang nakita. Pero ramdam namin na parang may hindi magandang enerhiya sa paligid. Hanggang inabot na kami ng umaga at hindi na ako nakatulog nito. Umalis na lang kami sa isla bago sumikat ang araw. Sinabi sa amin na sa ibang lugar na lang kami magstay dahil may hirap daw ang CR at namamatay ang generator pag alas 11 na ng gabi. Pero alam namin kung ano ang tunay na dahilan nila. Hindi ako ligtas sa isla at may kung anong nilalang ang may balak sa bata sa sinapupunan ko. Naging maayos naman ang tour namin sa Isla Gigantes, pero hindi ko makakalimutan ang kakaibang pakaramdam ng manatili ako sa isla ng Barangay Gabi sa Iloilo.